At mga kapuso, kasama ko rin po rito sa Cebu City ang ating kapusong si John Consulta. John? Ricky, nagsisigan naman ngayon dito sa St. Florian Chapel na ginawa muna ng isang makeshift hospital matapos nga ideklara na hindi ligtas na pansamantala itong ang lugar ng Cebu City Medical Center. Makaraang makita nga itong mga lalaking bitak sa sahig at sa mga pader. Sa mga oras na to, Vicky, ay minabuti nga muna ilipat muna rito itong mga pasyenteng ito, itong mga musmos at mga sanggol at para nga ay maibsan nga yung kanilang hirap ay patuloy ang pagtutulong ginagawa ng mga doktor at nurse ng CCMC rito. Ito ang tagpo sa pagtama kahapon ng lindol sa Cebu City. Ang mga sasakyan napahinto dahil sa pagyanig. Makikita rin sa videong ito ang pagbagsak ng mga debris at pagtakbo ng mga tao. Nagtakbuhan din kahapon palabas sa mga nasa loob ng Mactan Cebu International Airport. Bumagsak ang bahagi ng dingding sa loob ng paliparan. Naging mabangis naman ang alon ng tubig sa swimming pool na ito sa isang resort sa Talisay City. Hanggang ngayon, ramdam pa rin ang ilang aftershock dito sa Cebu at patuloy na tumatambad ang mga pinsalang dulot ng pagyanig. Sa barangay Kanhulaw sa Lapu-Lapu City, 11 paupahang bahay ang nasira. Walang nasawi o nasaktang residente dahil agad silang nakalikas. Nakita ko gumuho na dito sa kapitbahay namin. Tapos pagbalik namin dito sa amin na aming mga gamit na baliktad na. Pero bumulaga rin ang isang hinihinalang sinkhole sa lugar. Iniimbestigahan ngayon ng lokal na pamahalaan ang ulat na dati nang may sinkhole o kuweba roon. Bukod sa tanyag ng Basilica del Santo Niño, napinsala rin ang Cebu Metropolitan Cathedral, tahanan ng Archdiocese of Cebu. Ang ilang debris bumagsak sa sasakyan. Sarado muna ngayon ang simbahan. Umabot naman sa 3 ang bilang na nasawi ng magkastampid sa isang outreach program sa bayan ng Pinamungahan para sa Pantawid Pamilyang Pilipino program ng lungsod. Kabilang dito ang isang babaeng 4 na taong gulang na nadaganan kahapon habang bitbit ng ina. Taliwas ito sa naiulat kahapon na 8 ang nasawi. Sa maraming ospital, problema di lang ang dagsa ng mga pasyente, kundi ang kaligtasan sa mismo mga ospital na nagkabitak-bitak dahil sa lindol. Kaya kung ang ilan sakali na ginagamot, ang iba, gaya ng mga sanggol na ito at kanilang bantay, dinala sa isang simbahang ginawang makeshift hospital. Hirap kasi yun. Sana matulungan kami sa gobyerno. Bring to divide our patients in all these hospitals. We cannot allow to jeopardize the patients. Napinsala man, pilit na bumabangon at unti-unting bumabalik sa normal ang Cebu. Dito sa Cebu City, nakita kong ilang restaurant na bukas kahit walang kuryente. Sa ngayon, Vicky, ay patuloy nga itong pagtitiis na ginagawa ng ilang mga sanggol at mga bantay nila. Ang ilang nga dito, Vicky, sa sahig na nga lamang ng simbahan natutulog sa mga sandaling ito dahil wala na ang mga sa simbahan. Subalit ayon sa mga magulang ay mas okay na raw na rito sila muna manatili dahil kesa naman doon sa ospital na kung saan ay mayat-maya naman silang kinakabahan dahil sa maya-maya ring pagyanig dahil na rin dala itong aftershocks. Samantala, Vicky, ay patuloy namang umaasa itong mga magulang na sana ay makagawa pa rin ng aksyon ng lokal na pamahalaan ng Cebu para sana ay maibsan kahit paano ang paghihirap na kanilang pinagdaraanan. At live mula pa rin dito sa Cebu City, ako si John Consulta, ang inyong saksi.